Ben Tulfo Fun Filter. Sa krisis, may naglalabasan din ng mga bulaang propeta, mataba ang utak. So, sobrang kataba ng utak, baka kolesterol na nababalot sa utak, siguro sa katandaan ng kanyang utak. What do you call them? Sila yung mga fear-mongering, but these people are nobody, want to be somebody. And they're not. Wanna be that never was, that never will be. They wanted to be somebody, but they cannot be somebody because they have nothing to show for it but other than 5 centavo opinion. And that's exactly what they're doing. That 5 centavo opinion, they would like to make that na parang pagkakitaan in the name of sinasabing content sa social media. Katang isip. In-SS na sinasabing mga, pasensya na po kayo, no? Masturbated thought. And that's what they're doing. Be careful doon sa sinasabi natin doomsayers, kaguluhan. Tingnan po natin, makikita niyo po kung sino sila. And others are enjoying it because they have something to say. Kahit na walang laman ang kanilang sinasabi. But somehow, libre kasi sa ngalan ng malayang pamamahayag. Pag may krisis, meron talagang taong mananamantala. Pag may krisis, merong mga taong naghahanap ng solusyon, kalutasan doon sa problemang hinaharap na problema. Pag may krisis, may positibo at may negatibong mukha. Dalawang mukha pag may krisis, mukha ng mga mapagsamantala at mukha ng mga totoong gusto lamang lumabas yung katotohanan at ayaw nilang ito'y magpanik yung mga tao. Iniiwasan po nila yung pagpakalat ng takot. Sino po yung nagbe-benefit? Kung sino po yung mga kumukontra? Again, I'm sorry, I'm not saying that you, the opposition, are doing it. But what if everybody would now simply focus? Focus. Hindi po ako nananarmon dito. Si Bitag po ako. Being an advocate, I think, I can tell you this. Everybody has a right to their, thought to express them publicly, but be careful. Kahit na po siguro ako, suriin niyo na po ako, ano bang sinasabi ko ngayon? Pero iniiwan ko po sa inyo at malalaman ninyo kung sino yung counterfeit from the legit. Mga pekendos sa mga lihitimo. Iwasan niyo po yung mga kiyaw-kiyaw, sat-sat, ngak-ngak, nino man na hindi naman kilala at wala nang nothing to show for it, but their opinion na kuminsan mga thickly accented na hindi mo maintindihan, I'm sorry. If you want to listen carefully and seek the substance and the wisdom of what he's saying. Sometimes you don't have to listen because there's nothing to learn. There's no wisdom. Only fools will listen. But there are those na i-entertain sa mga kalokohan, na-entertain kasi kung minsan, malinaw na malinaw, na-entertain sila, nalilibang sila. Let's not make this crisis a national pastime, magiging libangan, pambansang libangan. Libangan na. Sa bagay, yung iba, ito naman si Bitag na to, masyado ko namang parang killjoy. Eto na nga, pinasasaya namin ang sarili namin. Pwede kayo magsaya naman. Pero wag naman yung kasiyahan na pagpapakalat ng inyong mga negatibong pag-iisip na nakakasira. May mga iba dyan na sila po yung sinasabing ingratiating themselves as a public servant. Anong ibig sabihin ng ingratiating themselves? Self-ingratiating is a person or a public servant waiting for approval. Ang galing. Hindi akma para sa isang naninilbihan sa gobyerno, yung bang iangat ang kanyang sarili, ang kanyang bangko, na siya daw kung gugustuhin kong maging korap at gustuhin kong maging bilyonaryo, kaya ko. Ayan na. Pero hindi ko ginawa. Wow. Anong tawag mo doon? Self-ingratiation. Hindi akma sa isang public servant sabihin, pwede naman ako maging bilyonaryo. Pero hindi niya raw pinatulan yung mga posibleng suhol sa korupsyon. Wow! Double wow. Niniwala ka. Niniwala ako sa iyo. Pa-epal ka lang Hindi rin akma doon sa isang public servant na pinagkatiwalaan ka ng sinasabing boss mo, ang Pangulo, na para ang pakikipag-uusap mo sa Pangulo para kang anak. Hindi ka anak ng Pangulo.
Na kung ganun ka ka-close, wow! Believe me, marunong tumingin ang sinasabing BBM na yan. Nasusuri niya kung sino yung sip-sip at mga yung nagtatrabaho. Whether you like this guy called BBM or not, he knows. He knows dun sa kabinete niya mga nagtatrabaho at yung nagpapakita nagtatrabaho o yung mga kunyari nagtatrabaho pero hindi naman kasi mas maraming daldal, mas maraming preskon, mas maraming dakdak, mas maraming alam pero hindi na importante kung mas marami kang alam anong iyong nagagawa sa inyong mga nalalaman. At ipakita mo sa taong iyong galing dahil mararamdaman nila doon sa serbisyong ginugugol ng departamento mo, hindi doon sa kung gaano karami mga sinasabi mo, kung gaano karaming presko ng ginagawa mo. Kahit na anong papapansin mo, hindi ka pa rin popular. Kasi alam mo bakit? Hindi ka sikat. Magkaiba po yung popular sa sikat. Yung taong sikat, parang sikat ka nga, pero hindi ka naman popular. Popular ka nga, pero hindi ka naman sikat. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, nadidetect ng tao, epal ka. So wag na natin lokohin ang taong bayan. Ang taong bayan ngayon, mga boss, matalino na eh. Alam nila kung anong ibig sabihin ng epal. Papa Epal. Borrowing the word from the late Senator Miriam Santiago, kaya may anti-Apple bill. Anong ibig sabihin? Sumasakay. Mahilig siya sa angkas, sakay sausaw. ASS. Butas. Binubutasan niya yung sistema, nakakala niya mabubutasan. Can you imagine? ASS, butas, or, hole. You're trying to put a hole. That's why you are an a-hole when it comes to, Apple. Marami po mga epolitiko. Maraming malulungkot ngayon na mga mambabatas. Pasintabi lang po, kung kayo tinatamaan, bato-bato sa langit, matatamaan, dapat wag magagalit, mabukulan. Ang hirap ngayon ng masikip ngayon, wala ngayon mga racket-racket na, Kumusta naman kayo dyan sa Kongreso? Kumusta kayo sa Senado? Ang hirap ngayon, Kasi, humigpit. Simula nagkaroon ng flood control, nagkakabistuhan. So, naghahanap na ngayon ng mga creative way para kumita at para masustina ang kanilang pagiging, syempre, pagpatuloy na to na medyo taghirap ngayon, At sinabi naman itong si Toby Chanco, naawa raw siya kay Boji. Naawa siya kasi umatungal na, nagngangaw-ngaw yung ibang mga congressman kasi for later release, FLR, yung kanilang mga project. Pork barrel yun. Ngumangaw-ngaw sila. Hihiwalay ng iba dyan kasi matagal lumabas yung pork barrel. Ang sabi naman ng iba dyan, pag hindi ito mangyayari, aalis na kami rito. Ang sabi naman ni Boji Magaling, huwag mo kaming sisihin. Sisihin mo ang Department of Budget and Management na tutulog sa pansitan. Siguro nga, tama dito si Boji. Kaya naaawa ako kay Boji. Pero ang tabi ni Toby Chanco, tumatayo raw yan sa kanyang totoong amo. Sinong amo? Sabi ni Toby, kita mo, walang napalitan sa lahat ng mga posisyon. Sila pa rin. Anong ibig sabihin noon? Sabi naman ni Boji, I cannot make everybody happy. Dahil ang problema sa DBM. O DBM, i-release nyo yan kanilang mga pork barrel. Mga pork barrel, yung mga dapat i-release. Parang gusto ko maniwala na natutulog sa pansitan Department of Budget and Management. Hindi in defense of yung mga congressman. Matatakaw yung mga yan. Mga senador, Tom Good sila ngayon. In defense of those mga farmers na hindi pa rin nababayaran doon sa nangamatay na mga baboy, may utang pa na doon pa lang sa yung mga, alam mo yung ASF noon? Lumapit na po sa amin, mga 47 million pa, hindi pa nababayaran sa buong Mimaropa. At nagsalita na po yung Bureau of Animal Industry na Undersecretary at sinabi na, Sir, kailangan po namin ng tulong ninyo.
Idinala na po namin yan kahit sa Office of the Secretary, si Secretary Kiko Laurel ng DA, at pinoward na sa Office ng Pangulo. Ang Office ng Pangulo naman, if tumingin ka sa DBM, ang problema saan? Sa Department of Budget and Management. Gising! Kawawa naman po yung mga magsasaka, ay mga backyard farmers sa Mindoro at may Maropa na hindi pa nababayaran, nangamatay ng mga baboy na hindi pa raw na release yung budget. May nagsabi po sa akin na kilala mataas na opisyal. Sabi sa akin, Ben, just between the two of us. Sabi niya, sa totoo lang, redundant na yung DBM na yan, ilagay na sa Department of Finance na yan eh. Ako naman, Rolando Toledo, Acting DBM Secretary. I-release mo na. Anong i-release? I-release mo na ang mga pondong sinasabi ng mga budget, mga congressman na nag-aantay na ng pork barrel at hindi sila. Nag-aantay yung mga magsasakang babayaran doon sa mga kinatay na mga baboy dahil may sakit noon. Hindi pa nababayaran 2024. Rolando Toledo, Acting DBM Secretary. Nananawagan lang po ako. I respectfully have to inform you with respect and honor. Please, release. Sa magsasaka, di bali yung mga congressman dyan, mga gutom sila, okay lang. Kasi marami pa rin. May mga laman ng bulsa. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.